Kamusta mga kasaysayan vibe at maligayang pagbabalik sa ating channel? Subukan nating isipin ng isang maliit na sandali sa kasaysayan na biglang nag-iba ng landas at ang buong Asya, maging ang buong mundo ay napunta sa isang ganap na naiibang direksyon, isang alternatibong realidad na nagbabago sa lahat ng ating nalalaman. Disyembre ng taong 1941, sa halip na bumaba patungo sa timog upang salakayin ang Pearl Harbor at pumasok sa Pilipinas, ang imperyo ng Hapon ay ibinali ang kanilang sibat pahilaga. Isang desisyon na nagbukas ng isang malawakang digmaan laban sa makapangyarihang Unyong Sobyet. Ang kaisipang ito ay hindi lamang isang simpleng laro ng isip, kundi isang malalim na pagsusuri sa kung paano ang isang pasya ay maaaring magpabago sa kapalaran ng milyon-milyong tao, lalo na para sa ating mga Pilipino na nakaranas ng matinding hirap noong ikalawang digmaang pandaigdig. Para sa ating mga Pilipino, ang kaisipang ito ay hindi lamang isang teoryang pangkasaysayan na masarap pakinggan bilang isang kwento, sapagkat ang mismong pagpili ng Hapon na pumunta sa Timog ang nagbukas ng isang malagim ngunit napakahalagang yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Ang pag-atake sa Pilipinas ay nagiba sa ating kapuluan upang maging isa sa mga pinakamadugong larangan ng digmaan sa buong Asya. Nagdulot ito ng mga taon ng pananakop, matinding paglaban, labis na pagkagutom, walang kapantay na sakripisyo, at nag-iwan ng malalim na marka sa isang buong henerasyon ng mga Pilipino na dumaan sa apoy ng digmaan. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay hindi kailanman nangyari? Paano kung ang mga bomba ay hindi nahulog sa Maynila at ang mga sundalong Hapones ay hindi kailanman tumapak sa ating mga baybayin? Saan kaya dadalhin ng agos ng panahon ng kasaysayan ng Pilipinas? Upang masagot ang katanungang iyan, kailangan nating balikan ng ilang taon bago ang formal na pagsisimula ng digmaan sa Pasipiko. Ang totoo, hindi naman talaga bago sa isipan ng mga pinuno ng Hapon ang ideyang salakayin ng Unyong Sobyet. Sa loob ng pamunuan ng militar ng Imperyo ng Hapon, mayroong dalawang magkatunggaling paksyon, ang Hoku Shinron o ang Northern Expansion Doctrine na isinusulong ng Hukbong Katihan at ang Nanshinron o ang Southern Expansion Doctrine na sinusuportahan naman ng Hukbong Pandagat. Ang layunin ng Hoku Shinron ay ang sakupin ng malalawak na lupain ng Siberia upang makakuha ng mga likas na yaman at durugin ng komunismo na itinuturing nilang malaking banta sa kanilang imperyo. Kung ang landas na ito ang nasunod, ang buong atensyon ng militar ng Hapon ay nakatuon sana sa malamig at malupit na kalupaan ng Hilaga. Noong taong 1939, nagkaroon ng matinding sagupaan sa Khalkhin Gol sa pagitan ng mga puwersang Hapones at mga tropang Sobyet sa pamumuno ni General Georgy Zhukov. Sa labanang ito, dumanas ng napakabigat na pagkatalo ang Hukbong Katihan ng Hapon. Hindi lamang ito isang simpleng pagkatalo sa larangan ng militar, isa itong malagim na sampal sa kanilang estratehiya na nagpamulat sa Tokyo na ang paglusob sa Hilaga ay isang napakadelikado at mahirap na misyon. Ang puwersang Sobyet ay may mas makabagong tangke at mas epektibong taktika. Dahil sa matinding trauma at kahihiyan na sinapit nila sa Khalkhin Gol, napilitan ng Imperyo ng Hapon na talikuran ang Hoku Shinron at ito ng kanilang paningin sa Timog Silangang Asya, kung saan naroon ang mga kolonya ng mga kanluranin na mayaman sa langis at goma. Ang desisyong ito ang nagtakda ng kapalaran ng Pilipinas. Ngunit sa ating alternatibong kasaysayan, paano kung ipagpalagay natin na sa kabila ng mapait na alaala ng pagkatalo sa Khalkhin Gol, pinili pa rin ng Imperyo ng Hapon na ituloy ang kanilang ambisyon sa Hilaga? Paano kung nagpasya silang isantabi ang kanilang takot, kumuha ng mas malaking panganib upang hugasan ang kanilang karangalan, at ibuhos ang lahat ng kanilang puwersa at yaman upang sakupin ang malawak at nagyayelong lupain ng Siberia? Sa senaryong ito, ang Hapon ay pumirma ng pakikipag-alyansa ng mas malalim sa Alemanya upang sabay nilang durugin ang Unyong Sobyet. Ang buong makinarya ng digmaan ng Hapon, ang kanilang mga tangke, eroplano at milyon-milyong sundalo ay ipapadala sa mga hangganan ng Manchuria patungo sa Vladivostok at sa mga kagubatan ng Taiga. Ang ganitong hakbang ay mangangailangan ng napakalaking sakripisyo at pagbabago sa kanilang estratehiya. Kung ang senaryong ito ay magkakatotoo, ang unang malaking pagbabago ay hindi lamang makikita sa mga linya ng mapa, kundi sa mismong tibok at daloy ng buong ikalawang digmaang pandaigdig. Habang ang Operation Barbarossa ng Alemanya ay walang awang dumudurog sa kanlurang prente ng Europa, ang Unyong Sobyet ay mapipilitang harapin ng isa pang nakamamatay na saksak mula sa malayong silangan. Isipin ng isang naglalakihang sipit, isang panga mula sa Europa at isa mula sa Asya na unti-unting umiipit sa puso ng Russia. Ang ganitong uri ng matinding presyon ay maaaring maging sanhi upang hindi makayanan ng Moscow ang bigat ng depensa,
hindi tulad ng nangyari sa totoong kasaysayan, kung saan nagawa nilang ilipat ang kanilang mga tropa mula sa Siberia papuntang kanluran dahil sa kasunduan nila ng Hapon. Kung bumagsak ang Unyong Sobyet, ang buong kaayusan at balanse ng kapangyarihan sa ikalawang digmaang pandaigdig ay ganap na masusulat muli. Sa pagbagsak ng Unyong Sobyet, ang buong rehiyon ng Eurasia ay mapapasailalim sa kontrol ng mga puwersang Axis. Ang Alemanya ay magkakaroon ng walang limitasyong supply ng langis mula sa Caucasus, habang ang Hapon ay makokontrol ang mga likas na yaman ng Siberia. Ang ganitong sitwasyon ay magdudulot ng matinding pangamba sa mga bansang alyado, partikular na sa Britanya na mag-iisang haharap sa puwersa ni Hitler sa Europa. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos, na noong panahong iyon ay nananatiling neutral at nag-aalangan na pumasok sa direktang digmaan, ay mas lalong makakaramdam ng matinding banta sa kanilang sariling seguridad. Ang mga desisyon sa Washington ay magiging mas mahirap at mas komplikado, ngunit paano nga ba ito makakaapekto sa Pilipinas na noong panahong iyon ay isang Commonwealth sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano at naghahanda na para sa kanilang ipinangakong kalayaan sa taong 1946? Kung titingnan natin mula sa pananaw ng Pilipinas, ang pinakamahalagang aspeto ng alternatibong kasaysayang ito ay ang mga bagay na hindi mangyayari. Walang matinding pagbomba sa mga base militar ng Amerika sa Clark Field. Walang malawakang pagdaong ng mga tropang Hapones sa mga baybayin ng Lingayen at Lamon Bay. Walang madugong labanan sa Bataan kung saan libo-libong mga sundalong Pilipino at Amerikano ang nagbuwis ng buhay sa matinding depensa. At higit sa lahat, walang Bataan Death March, ang nakakabaliw at nakakapanlulumong paglalakad na naging simbolo ng kalupitan at paghihirap na habambuhay na nakaukit sa alaala ng ating lahi. Ang mga madidilim na pahinang ito ng ating kasaysayan ay mananatiling blanko at ang mga buhay ng daan-daang libong Pilipino na nasawi sa digmaan ay hindi kailanman magiging bahagi ng mga estatistika ng kamatayan. Sa pagkawala ng pananakop ng mga Hapones, may iwasan sana ng ating bansa ang mga taon ng matinding paghihirap, gutom at pang-aabuso na sumakal sa lipunang Pilipino. Ang ating mga lolo at lola ay hindi sana nakaranas ng matinding takot sa kamay ng Kempeitai o ang malupit na pulisyan ng militar ng Hapon. Hindi sana nagkaroon ng mga comfort women na nagdanas ng walang kapantay na pang-aabuso at trauma. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi sana nawasak at ang mga infrastruktura na maingat na itinayo noong panahon ng kapayapaan ay hindi sana naging mga guho. Nangangahulugan ito ng isang buong henerasyon ng mga Pilipino ay hindi lalaki sa gitna ng usok, dugo at takot ng digmaan. Sila ay lalaki sa isang mas tahimik, mas payapa at mas matatag na agos ng panahon na may ganap na naibang pananaw sa buhay, pamahalaan at sa kanilang sariling pagkakakilanlan. Subalit narito ang isang malaking kabalintunaan na dapat nating suriin ng masinsinan. Kung ang imperyo ng Hapon ay hindi bumaba patungo sa Timog Silangang Asya upang sakupin ang mga teritoryo, malamang ay hindi na nila kakailanganing salakayin ang Pearl Harbor upang pilayin ang hukbong pandagat ng Estados Unidos sa Pasipiko. At kung hindi inatake ang Pearl Harbor, malaki ang posibilidad na ang Estados Unidos ay hindi agad-agad mahihila sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga Amerikano ay maaaring manatiling tagamasid lamang, patuloy na nagbibigay ng suportang material sa Britanya ngunit iniiwasan ang direktang pakikipaglaban. Dahil dito, ang Pilipinas bilang pangunahing teritoryo ng Amerika sa Asya ay hindi magiging isang estratehikong prente ng digmaan. Ang ating bansa ay magiging isang tahimik na kanlungan sa gitna ng isang mundong nag-aapoy, nakahiwalay sa matinding hidwaan na nagaganap sa Europa at Hilagang Asya. Dahil nakaiwas ang Pilipinas sa isang militar na trahedya, ang bansa ay magpapatuloy sa kanyang normal na pamumuhay sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ang mga plano para sa pagpapaunlad ng ekonomiya, edukasyon at infrastruktura ay magpapatuloy ng walang sagabal. Ngunit kapalit ng kapayapaang ito, ang Pilipinas ay maaaring manatiling nakabitin ng mas matagal sa ilalim ng payong ng pamamahalang Amerikano. Kung walang pandaigdigang krisis na mag-uudyok ng mabilisang pagbabago, ang nakatakdang petsa ng pagbibigay ng kasarinlan noong Hulyo 4, 1946 ay maaaring maantala. Ang mga politiko sa Washington na nag-aalala pa rin sa katatagan ng Asya ay maaaring magdahilan na hindi pa handa ang Pilipinas o kaya kailangan pa ang proteksyon ng Amerika laban sa mga posibleng banta sa hinaharap, lalo na't ang Hapon ay nagiging mas makapangyarihan sa Hilaga.
Sa madaling salita, ang Pilipinas ay maaaring nakaiwas sa matinding pasakit at pagdanak ng dugo, ngunit hindi ito nangangahulugan na mas mapapabilis ang pagkamit ng inaasam nating ganap na kalayaan. Kung walang matinding pagyanig ng digmaan na magpipilit sa lahat ng bagay na bumilis, ang proseso ng pagkuha ng ating sariling pamamahala ay maaaring maantala ng ilang dekada. Ang paglipat ng kapangyarihan ay maaaring maganap sa isang mas tahimik, mas mabagal at hindi gaanong marahas na paraan. Ngunit dahil dito, ang kalayaang makakamit natin ay maaaring kulang sa pakiramdam na ito ay ating ipinaglaban at pinagbuwisan ng buhay. Ang kasarinlan ay maaaring magmukhang isang regalong ibinigay lamang ng mga Amerikano sa halip na isang karapatang binili ng dugo at pawis ng mga bayaning nag-alsa laban sa mga mapang-aping mananakop. Ang nasyonalismo ay maaaring hindi sumiklab ng ganito katindi. Upang lubos na maunawaan ang epekto nito, kailangan nating palawakin ang ating paningin at tingnan ang buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang rehiyong ito ay magiging isang napakakakaibang uri ng espasyo kung hindi nagkaroon ng pananakop ang mga Hapones. Bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang buong Timog Silangang Asya ay nasa ilalim ng kontrol ng mga imperyong Europeo. Ang mga Olandes sa Indonesia, ang mga Briton sa Malaysia at Singapore, at ang mga Pranses sa Indochina o Vietnam. Ang mabilis at malupit na pananakop ng Hapon ang nagwasak sa mito ng white supremacy o ang paniniwalang hindi matatalo ang mga kanluranin. Nang makita ng mga Asyano na kayang talunin ng isang bansang Asyano ang mga malalakas na imperyo ng Europa, sumiklab ang matinding pagnanasa para sa kalayaan. Kung hindi bumaba ang Hapon, ang kaisipang ito ay hindi agad uusbong. Kung ang Hapon ay nakipagdigma sa Unyong Sobyet at tinalikuran ang pagpapalawak sa timog, ang mga kolonyalistang Europeo sa Indonesia, Malaysia at Vietnam ay patuloy na mapapanatili ang kanilang mahigpit na pagkakahawak sa kanilang mga nasasakupan sa mas mahabang panahon. Ang tinatawag na alon ng paglaya ng mga bansa or decolonization wave na sumabog pagkatapos ng digmaan ay maaaring hindi dumating ng maaga o kung dumating man, ito ay magkakaroon ng ibang anyo at pamamaraan. Ang mga kilusang nasyonalista tulad ni Sukarno sa Indonesia o Ho Chi Minh sa Vietnam ay maaaring hindi nakatanggap ng parehong pagkakataon at momentum upang mag-alsa. At ang kawalan ng malawakang pag-aalsa sa ating mga karatig bansa ay hindi may iwasang magkaroon ng dituwirang epekto sa Pilipinas sapagkat ang isang bansa ay hindi kailanman maaaring ganap na ihiwalay sa mga pagbabago at kaganapan ng kanyang kapaligiran. Ngayon, balikan natin ang sitwasyon ng Hapon sa Hilaga. Ang desisyong salakayin ng Siberia ay hindi magiging isang lakad sa parke. Ang heograpiya at klima ng rehiyong ito ay isa sa mga pinakamalupit sa buong mundo. Ang logistika ng pagsuplay sa milyon-milyong sundalo sa gitna ng nagyelong kagubatan at malalawak na kapatagan na walang maayos na kalsada o riles ng tren ay isang napakalaking bangungot na estratehiko. Ang makinarya ng digmaan ng Hapon ay nangangailangan ng langis, bakal at goma, mga mapagkukunang lubos na kulang sa kanila at hindi madaling makuha sa mga bulubundukin ng Siberia. Kung walang sapat na supply, ang mga tangke at eroplano ng imperyo ay titigil sa paggalaw. Ang matinding lamig at kawalan ng maayos na infrastruktura ay unti-unting uubos sa lakas at determinasyon ng mga tropang Hapones, katulad ng nangyari sa iba pang mga hukbo na nagtangkang sakupin ng Russia. Ang taglamig sa Siberia ay kilala sa pagiging walang awa. Ang mga temperatura na bumababa ng hanggang negatibo 50 antas sentigrado ay kayang mag-freeze ng makina, magpabagal sa paggalaw ng mga hukbo, at magdulot ng matinding sakit tulad ng frostbite sa mga sundalo. Hindi tulad ng pakikipagdigma sa mainit at maulang mga gubat ng Pilipinas at Malaya, ang pakikipaglaban sa yelo ay nangangailangan ng ganap na ibang uri ng kagamitan at paghahanda, mga bagay na hindi sapat sa panig ng Hapon noong panahong iyon. Ang mga tropang Sobyet na sanay sa ganitong uri ng klima at lupain ay magkakaroon ng napakalaking kalamangan. Gagamitin nila ang taktika ng scorched earth o ang pagsunog at pagsira sa lahat ng bagay na maaring pakinabangan ng kalaban habang sila ay umatras, na lalong magpapalala sa krisis sa logistika ng mga mananakop na Hapones. Ang isang mahaba at nakakapagod na digmaan sa kalupaan ay mabilis na uubos sa limitadong likas na yaman ng Hapon. Tandaan natin na ang pangunahing dahilan kung bakit nila naisipang sumalakay sa timog ay upang makakuha ng langis mula sa Dutch East Indies matapos silang patawan ng embargo ng Estados Unidos. Kung pinili nila ang Hilaga, wala silang agarang mapagkukunan ng langis upang panatilihing tumatakbo ang kanilang makinarya.
Ang buong ekonomiya ng imperyo ay babagsak sa ilalim ng bigat ng walang katapusang pangangailangan ng militar. Ang mga pabrika sa Tokyo at Osaka ay titigil sa operasyon dahil sa kakulangan ng materyales. Ang matinding krisis sa ekonomiya ay magdudulot ng gutom at kawalang kasiyahan sa hanay ng mga ordinaryong mamamayang Hapones na maaaring humantong sa mga pag-aalsa at pagbagsak ng mismong pamahalaan mula sa loob. Kaya naman malaki ang posibilidad na ang imperyo ng Hapon ay tuluyan pa ring babagsak, hindi dahil sa mga bomba atomika na ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki, kundi dahil sa matinding pagkaubos ng kanilang puwersa sa malupit na larangan ng Siberia. Ang kanilang ambisyon ay lalamunin ng walang hanggang kalupaan ng Hilaga. Ibig sabihin kahit na hindi nila sinalakay ang Pilipinas o ang Pearl Harbor, ang kinahinatnan ng kanilang imperyo ay pagkawasak pa rin ngunit sa isang ganap na naiibang paraan at sa isang naiibang larangan ng digmaan. Ang pagbagsak na ito ay maaaring magresulta sa pagkahati ng Hapon sa pagitan ng mga Sobyet at iba pang puwersa na magbabago rin sa takbo ng kasaysayan ng buong silangang Asya pagkatapos ng digmaan. Ngunit para sa Pilipinas, ang pagbagsak ng Hapon sa Hilaga ay mangangahulugan lamang ng isang patuloy na kapayapaan at kaligtasan mula sa banta ng pananakop. Hindi rin natin maaaring kalimutan ang epekto nito sa nagaganap na ikalawang digmaang Sino-Hapones at Tsina kung ibubuhos ng Hapon ang karamihan sa kanilang mga tropa at yaman sa pakikipaglaban sa Unyong Sobyet, mapipilitan silang bawasan ang kanilang presensya sa Tsina. Ang paghina ng puwersang Hapones at Tsina ay magbibigay ng pagkakataon sa mga puwersa ni Chiang Kai-shek at ng mga komunistang Sino na makabawi at magsagawa ng mga matagumpay na kontra-atake. Ang digmaan sa Tsina ay maaaring matapos ng mas maaga na magliligtas sa milyon-milyong buhay ng mga sibilyang Sino. Ang mabilis na pagtatapos ng digmaan sa Tsina ay magkakaroon din ng malaking epekto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon kung saan ang Tsina ay maaaring umusbong bilang isang mas malakas at mas nagkakaisang bansa ng mas maaga kaysa sa nangyari sa ating tunay na kasaysayan. Samantalang Estados Unidos ay patuloy na magpapataw ng matinding embargo sa kalakalan laban sa Hapon bilang parusa sa kanilang agresyon sa Asya. Dahil walang atake sa Pearl Harbor na mag-uudyok sa Amerika na magdeklara ng digmaan, ang hidwaan sa pagitan ng Washington at Tokyo ay mananatiling isang matinding Cold War sa rehiyon ng Pasipiko. Gagamitin ng Amerika ang kanilang kapangyarihang pang-ekonomiya upang patuloy na sakalin ng Hapon habang patuloy din silang nagpapadala ng tulong sa Tsina at Unyong Sobyet. Ang ganitong sitwasyon ay lalong magpapatibay sa papel ng Estados Unidos bilang arsenal ng demokrasya na nagbibigay ng mga armas at supply sa mga bansang lumalaban sa Axis powers nang hindi direktang isinasakripisyo ang buhay ng kanilang mga sariling sundalo. Ang diplomasya at panggigipit sa ekonomiya ang magiging pangunahing sandata ng Amerika. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa loob ng Pilipinas, ang pamahalaang Commonwealth sa ilalim ni Pangulong Quezon at ang puwersang militar ng Amerika sa ilalim ni General Douglas MacArthur ay magpapatuloy sa kanilang masigasig na pagbuo ng depensa. Kung walang agarang atake mula sa Hapon, magkakaroon ng sapat na oras si MacArthur upang sanayin, sandatahan at ayusin ang hukbong Pilipino. Ang mga base militar tulad ng Clark Field at Subic Bay ay higit na mapapalakas at mapapalawak. Ang Pilipinas ay magiging isang halos hindi mapapasok na kuta sa Asya, isang higanteng base ng Amerika na nagbabantay sa anumang posibleng banta. Ang pagbuhos ng pondo mula sa Amerika para sa militar ay magdudulot din ng pansamantalang paglago sa lokal na ekonomiya na magbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino sa sektor ng konstruksyon at serbisyo. Ang Philippine Scouts at ang Philippine Constabulary na bumubuo sa gulugod ng lokal na puwersang panseguridad ay magiging mas propesyonal at mas makabago ang kagamitan. Sila ay magsisilbing pangunahing puwersang tagapagpatupad ng batas at tagapagtanggol ng kapayapaan sa loob ng bansa. Dahil walang digmaan laban sa panlabas na mananakop, ang kanilang pangunahing tungkulin ay mapanatili ang kaayusan sa mga lalawigan, sugpuin ang anumang lokal na pag-aalsa, at tiyakin ang seguridad ng mga plantasyon at negosyo ng mga Amerikano at ng mga elitistang Pilipino. Ang ganitong kalagayan ay lalong magpapatibay sa relasyon sa pagitan ng mga pinunong militar ng Pilipinas at ng kanilang mga katapat na Amerikano na magiging pundasyon ng isang mahigpit at pangmatagalang alyansang militar na magpapatuloy hanggang sa mga susunod na dekada kahit na makamit na ang kalayaan. Sa larangan ng ekonomiya, ang Pilipinas ay magiging mas nakadepende sa merkado ng Estados Unidos. Ang mga produktong agrikultural tulad ng asukal, kopra at abaka ay patuloy na aagos patungo sa Amerika nang walang hadlang. Ang kalakalang ito ay magpapayaman sa mga asyendero at mga negosyanteng Pilipino na may malapit na ugnayan sa kapangyarihang kolonyal
Gayunpaman, ang ganitong kaayusan ay maaaring magpalala sa agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap dahil ang yaman ay nananatili lamang sa kamay ng iilan. Kung walang digmaan na wawasak sa lumang sistema at magpipilit ng pagbabago, ang malalaking lupain ay mananatiling kontrolado ng mga makapangyarihang pamilya. Ang pangarap para sa isang tunay na reforma sa lupa na mag-aangat sa buhay ng mga pangkaraniwang magsasaka ay maaaring lalong mabaon sa limot o mapigilan ng mga interes ng mga nasa pwesto. Kasabay ng patuloy na pamumuno at ugnayang pang-ekonomiya, ang impluwensya ng kulturang Amerikano sa Pilipinas ay lalong lalalim at tatanim sa kamalayan ng mga Pilipino. Ang sistema ng edukasyon na itinatag ng mga Thomasites ay magpapatuloy sa paghubog sa kaisipan ng mga kabataan upang yakapin ang mga ideal, wika at pamumuhay ng mga Amerikano. Ang Hollywood, musika at panitikan mula sa Estados Unidos ay lalong magiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino kung walang panghihimasok ng mga Hapones na nagtangkang ipilit ang kanilang sariling kultura at wika. Ang Pilipinas ay maaaring maging mas Amerikanisado kaysa sa kasalukuyan. Ang pagkakakilanlan natin ay higit na mahuhubog ng mapayapang asimilasyon sa halip na maging resulta ng paglaban at pagpapanatili ng ating sariling kultura sa gitna ng matinding banta ng pananakop. Dahil walang pananakop na naganap, ang isa sa mga pinakamahalagang yugto ng kasaysayang Pilipino ay hindi rin mangyayari ang pag-usbong ng malalakas na kilusang gerilya. Ang mga grupong tulad ng Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa Hapon ay hindi kailanman mabubuo bilang isang armadong puwersa na lumalaban para sa kalayaan at katarungang panlipunan. Ang mga magsasaka sa gitnang Luzon na nag-armas upang protektahan ang kanilang mga sarili at labanan ang mga mananakop ay mananatiling mga simpleng magsasaka marahil ay patuloy na dumaraing sa mga inustisya ng sistemang asyenda, ngunit walang sapat na dahilan, armas at pagkakataon upang maglunsad ng isang malawakang pag-aalsa. Ang kawalan ng mga kilusang gerilya na ito ay magbabago ng malaki sa daloy ng politika at kasaysayan ng Pilipinas pagkatapos ng panahon ng digmaan. Kung hindi nabuo ang Hukbalahap bilang isang malakas at armadong puwersa noong panahon ng digmaan, malamang na ang rebelyon ng mga Huk pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi rin magaganap o hindi magiging kasing lala. Ang politika sa Pilipinas sa mga dekada ng 50 at 60 ay magiging mas kalmado, ngunit maaari rin itong mga hulugan na ang mga hinaing ng mga magsasaka at ng mga nasa laylayan ng lipunan ay hindi mabibigyan ng sapat na pansin ng pamahalaan. Ang kawalan ng isang malakas na pag-aalsa mula sa ibaba ay magpapanatili sa status quo kung saan ang mga tradisyonal na politiko at mga may-ari ng lupa ay patuloy na mamumuno ng walang malakas na oposisyon na nagtutulak para sa mas radikal na mga pagbabago at reforma sa lipunan. Ang bansa ay magiging mas tahimik ngunit hindi kinakailangang mas patas. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago kung walang digmaan ay ang kaligtasan ng lungsod ng Maynila. Sa totoong kasaysayan, ang Maynila ang naging pangalawang pinakawasak na lungsod sa buong mundo pagkatapos ng Warsaw dahil sa matinding labanan noong Pebrero ng 1945. Ngunit sa ating alternatibong realidad, ang Maynila ay mananatiling buo at maganda. Ang tinaguriang Pearl of the Orient ay patuloy na magniningning. Ang mga malalawak na kalsada, ang mga magagarang gusaling dinisenyo ni Daniel Burnham at William Parsons, at ang mga lumang simbahan at istruktura sa Intramuros ay hindi magiging abo at guho. Ang Maynila ay magiging isang maunlad, makulay at napakagandang metropolis, isang sentro ng kalakalan at kultura sa buong Asya na may pagmamalaki ng bawat Pilipino, puno ng kasaysayan at walang bahid ng pagkasira. Ang pananatiling buo ng Maynila ay nangangahulugan din ng pagpapanatili ng napakaraming yaman ng ating kultura at kasaysayan. Ang mga mahahalagang dokumento, libro, sining at mga antigo na nakatago sa pambansang aklatan, pambansang museo at sa mga universidad ay hindi masusunog. Ang mga ito ay magsisilbing matibay na tulay na mag-uugnay sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino sa kanilang mayamang nakaraan bago ang panahon ng mga Amerikano at Kastila. Ang ating pangunawa at pagpapahalaga sa ating sariling kasaysayan ay magiging mas malalim at mas buo dahil ang mga pisikal na ebidensya ng ating kahapon ay nananatiling nakatayo at maaaring pag-aralan. Ang arkitektura at sining ng Pilipinas ay patuloy na uunlad batay sa mga matibay na pundasyong ito sa halip na magsimula muli mula sa wala matapos ang pananalasa ng digmaan. Sa mas malalim na aspeto, ang kawalan ng digmaan ay magkakaroon ng matinding epekto sa psikolohiya at kamalayan ng mga Pilipino. Ang trauma ng digmaan ay isang bagay na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod
Kung ang mga ito ay hindi kailanman naranasan, ang mga Pilipino ay maaring maging mas tiwala, mas kampante at hindi gaanong mapag-alinlangan. Ngunit sa kabilang banda, ang matinding paghihirap na ito ang nagturo sa atin ng kahalagahan ng katatagan o resilience, ng pagiging mapamaraan at ng pagtutulungan sa oras ng kagipitan ang diwa ng bayanihan. Ito ang nagdadala sa atin sa isang mahalagang paghahambing, ang mapayapang landas patungo sa kalayaan laban sa isang madugong pakikibaka. Kung nakuha natin ang ating kasarinlan ng walang dumanak na dugo noong dekada 40, ito ay magiging isang pagpapatunay sa bisa ng diplomasya at maayos na pamamahala. Ngunit sa maraming bahagi ng kasaysayan ng mga bansang nagbuwis ng dugo para sa kanilang kalayaan, ay madalas na may mas matibay na pagkakaisa at mas malalim na pagmamahal sa bayan. Ang dugo ng mga martir at bayani ang nagiging pandikit na nagbubuklod sa mga mamamayan. Kung hindi dahil sa yugto ng pananakop at paglaban, ang Pilipinas ay patuloy na magiging isang bansa, ngunit ang uri ng ating kalayaan ay magiging mas tahimik. Ito ay isang kalayaan na hindi gaanong nakabalot sa mga kwento ng kabayanihan, sakripisyo at pag-aalay ng buhay sa mga bundok at kagubatan. Ang ating pambansang pagkakakilanlan ay maaaring maging mas formal, mas nakabatay sa mga batas at institusyon kaysa sa isang kolektibong kaluluwa na hinubog ng apoy ng digmaan at matinding paghihirap. Ang kasaysayan, sa huli, ay hindi lamang binubuo ng mga bagay na nangyari at naisulat sa mga aklat, kundi higit sa lahat, ito ay binubuo ng mga bagay na napilitang pagdaanan at tiisin ng mga tao ng sama-sama. Ang ibinabahaging karanasan ng sakit, pagkawala at pagbangon ay isa sa mga pinakamalakas na puwersa na nagbubuklod sa isang lipunan. Ang kawalan ng ganitong kolektibong karanasan ay maaaring mag-iwan sa atin ng isang lipunang mas watak-watak, kung saan ang mga pagkakaiba sa antas ng pamumuhay at rehiyon ay mas nangingibabaw kaysa sa ating pagkakaisa bilang isang bansa na humarap at nagtagumpay sa iisang malaking pagsubok. Madalas sabihin na ang mga dakilang bansa ay hinuhubog sa pamamagitan ng dugo at bakal. Ang mga hamon, paghihirap at matinding krisis ang nagsisilbing pandayan kung saan pinapatigas at pinapatibay ang karakter ng isang lahi. Kung aalisin natin ang dugo at bakal na ito sa ating kasaysayan, ang ating pundasyon bilang isang bansa ay maaring maging mas marupok at hindi kasing tatag kapag naharap sa mga bagong pagsubok sa hinaharap. Dahil dito, kung pinili ng Hapon na salakayin ng Unyong Sobyet sa halip na ang Pilipinas, walang duda na ang ating bansa ay nakaiwas sa napakaraming sakit, kalungkutan at pagkasira. Ang paggising ng tunay at nagkakaisang damdaming makabayan na madalas ay pinapabilis ng isang matinding panlabas na banta ay mangangailangan ng mas mahabang panahon at ibang uri ng mga kaganapan upang tuluyang mamulaklak at lumago sa puso ng bawat mamamayan. Kung ang ibang bansa sa Timog Silangang Asya ay nanatili sa ilalim ng matagal na pamamahala ng mga Europeo habang ang Pilipinas ay patuloy na nasa ilalim ng Amerika, ang ating bansa ay lalong magiging hiwalay sa karanasan at kultura ng ating mga kapitbahay. Ang Pilipinas ay ituturing na isang outpost ng Amerika, isang bansa na higit na nakatingin sa kanluran kaysa sa pagbuo ng pagkakaisa kasama ang iba pang mga bansa sa Asya. Pagdating ng panahon ng Cold War, ang Pilipinas ay magiging isang mas mahalagang estratehikong lokasyon para sa Estados Unidos. Kung ang Unyong Sobyet ay naging mas mahina o bumagsak dahil sa pag-atake ng Hapon, ang dinamika ng Cold War ay magiging ganap na naiiba. Maaring ang Tsina ang maging pangunahing banta sa Asya at ang Pilipinas bilang isang hindi nawasak at lubos na naprotektahang bansa ang magiging pangunahing sibat at kalasag ng Amerika upang pigilan ang pagkalat ng komunismo sa rehiyon. Ang militar ng Pilipinas ay magiging isa sa pinakamalakas at pinakamoderno sa Asya dahil sa walang patid na suporta ng mga Amerikano. Ang bansa ay magiging isang kuta ng demokrasya, ngunit palaging nasa anino at direksyon ng patakarang panlabas ng Estados Unidos. Ang isang Timog Silangang Asya na may mas kaunting digmaan ay malinaw na isang pangarap na nais nating lahat na maging totoo. Ang kapayapaan ay palaging mas mabuti kaysa sa pagdanak ng dugo. Ngunit para sa Pilipinas, ang pag-iwas sa kalupitan ng ikalawang digmaang pandaigdig ay maaari ring mga hulugan ng pagkakaroon ng isang kasaysayan na hindi gaanong dumaan sa matinding pagsubok, isang kasaysayan na hindi gaanong napilitang tumanda, mag-isip ng malalim at lumaban para sa sariling karapatan. Dahil dito, ang pag-unawa ng nasyon sa kanyang sarili, sa kanyang kalakasan at sa kanyang mga kakayahan ay maaaring mas mababaw at hindi kasing linaw.
Ang mga bayani ng digmaan na ating tinitingala bilang mga huwaran ng katapangan ay mananatiling mga ordinaryong mamamayan na hindi kailanman nabigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang kadakilaan. Kaya naman ang pinakamahalaga at pinakamalalim na tanong ay marahil hindi kung aling senaryo ang mas mabuti o mas masama. Ang tunay na katanungan na dapat nating pagnilayan ay ito. Kung ganap nating buburahin ang ikalawang digmaang pandaigdig mula sa mga pahina ng kasaysayan ng Pilipinas, hindi ba natin hindi sinasadyang buburahin din ang isang malaking bahagi ng kung sino at ano ang mga Pilipino sa kasalukuyan? Ang ating katatagan, ang ating malalim na pagpapahalaga sa kalayaan, at ang ating kakayahang ngumiti at bumangon sa kabila ng pinakamabibigat na trahedya. Ang lahat ng ito ay pinanday sa apoy ng digmaan at binuhusan ng luha at dugo ng ating mga ninuno. Ang pagtanggal sa mga karanasang ito ay nangangahulugan ng pagbuo ng isang ganap na naiibang lahi ng mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating malalim na pagsusuri sa alternatibong kasaysayang ito, na pagtatanto natin na ang kasaysayan ay hindi lamang isang simpleng listahan ng mga pangyayari, kundi isang masalimot na web ng mga desisyon, sakripisyo, at mga hindi inaasahang kaganapan na patuloy na humuhubog sa ating pagkatao. Ang bawat sugat na natamo ng ating bansa ay naging isang aral. Ang bawat pagkatalo ay naging hakbang tungo sa tagumpay. Bagamat masakit alalahanin ng mga trahedya ng nakaraan, ang mga ito ang nagbigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng kasalukuyan at ng hinaharap. Ang diwa ng Pilipino ay hindi masisira hindi dahil hindi ito nakaranas ng sakit, kundi dahil naranasan ito ang pinakamatinding sakit at pinili nitong magpatuloy, lumaban at mabuhay ng may dangal at pag-asa. Kung nakita ninyo na ang mga ganitong uri ng malalalim na teorya at alternatibong kasaysayan ay karapat-dapat na pagnilayan at nagbibigay ng bagong pananaw sa ating nakaraan, huwag kalimutang i-click ang like button, mag-subscribe sa ating channel na Kasaysayan Vibe, at i-on ang notification bell upang palagi kayong updated at hindi ninyo palampasin ang ating mga susunod na kapanapanabik at nakakabighaning mga kwentong pangkasaysayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at muling pagbabalik upang sumama sa ating mga paglalakbay sa panahon. Ako ang inyong kasama sa pagtuklas ng nakaraan at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video. Mabuhay ang kasaysayan at mabuhay ang Pilipinas!